mic. Sound check. Sound check. Sound. Sound check. Test 1, 2, 3. Sound check. Sound. Amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Isang maulang umaga ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. And almost isang buong linggo na na ganito ang panahon. Pero the last today at nagkahapon ay yung mga kasagsagan talaga. At ating patuloy na ipanalangin sa Panginoon, lalo na yung mga labis ang mga lugar na apektado, not just here in our country, the Philippines. We know the news sa China, even in Western countries, ay nandoon ang matinding mga pagbaha sa maraming mga lugar at libo-libo, as in libo-libo, daang libong mga tao ang apektado at maraming mga namamatay. So pag-pray ho natin ang mga bagay ho na ito, and let us be reminded na even so-called Mother Nature ay control at hawak ng atin hong Panginoon. So hindi ito nasa labas ng kanyang kapangyarihan. And then also, tingin ko nagkakaroon yata ng problema sa ating audio. Pinakinggan ko, at sa simula ay malakas, yung mga kantahan ay malakas. Pagdating sa pag-aaral, may mga lugar na mahina, may lugar na medyo lumalakas. So, we do not know kung ano ho ang dahilan. So, we try to improve, pero hindi ho natin nagawa. Lord willing, kapag naayos na rin ho yung ating internet at na-connect na yan sa lahat sa ating computer, sa ating sound system, ay maging mas mainam. So, tingnan ho natin, nawa ay patuloy tayo bigyan ng Diyos ng wisdom. So, sa ngayon ay hindi ko alam kung paano gagawin. It may be dun sa cellphone mismo at nagamit natin for our live stream. So, tulungan nawa tayo ng Panginoon. At yung ating mga kapatiran na sa bahay, medyo paki-increase nyo na lang yung volume or paki-connecta siguro sa speaker para mas marinig nyo ho yung atin hong pag-aaral ngayong umagang ito. Okay, iba pa hong mga announcements natin. Wednesday, Friday, we have time in the Word at inaasahan ang bawat Kristiyano na ating makasama sa pag-aaral as we are almost in the conclusion. I think this week ay matatapos tayo sa pag-aaral natin in biblical evangelism. And I'm praying for the next topic. Sa ngayon, ang naiisip ko ho na maaaring susunod natin is the doctrine of salvation or soteriology. So, tingnan ho natin kung ano pa ho ang saan tayo lilid ng Panginoon sa bagay na. But I think it's a very, very good subject na ating muling pag-aralan. Pinag-aralan natin yon sa ating, naalala nyo dati, meron tayong Saturday night Bible class. At isa yun sa mga talakay natin, maybe 3-4 years ago. Pero maganda na rin na ma-review natin ang mga bagay na yun. Tulungan nawa tayo ng Panginoon doon. And then Friday night, tinawag nating OPM. Hindi original Pinoy music, kung hindi online prayer meeting. OPM will be on Friday, every Friday, 7:15 p.m. Nawa magkasama-sama tayo through Facebook Room. Ano pa ba? Pray din ho natin yung ating mga kapatiran na may mga karamdaman. Si Brother Dave Paule, alam natin yung kanyang kalagayan. And good news yung nangyari sapagkat yung isang kagaya niya may dystonia ay dumaan sa DBS.
at naging maganda ang epekto. So that's an encouragement to him. Pero talagang ninanasa ang second opinion ng ibang espesyalista. So pakisama natin sa panalangin ng ating kapatid na si Brother Dave. And by the way, isa pa ho sa importante, yun yung munti ko makalimutan. Next Sunday, August 1, ay magkakaroon tayo ng Lord's Supper. So, let's pray na mas maganda ang panahon para mas marami sana mga kapatiran na maparito. At i-maintain pa rin natin ang ating physical distancing, ang ating mga health safe protocols. Pero ating inaasahan ng mga kapatiran na mag-make effort to be present because we will have our Lord's Supper. So, again, maaari may magbago, depende sa mangyayari na ipoproklama ng ating gobyerno because of the new variant and so on. Pero sa ngayon, ang plano natin, Lord willing, next Sunday, August 1, will be our Lord. We will have our Lord Supper. So let's be praying for that. Let's be making ourselves ready. And natin yung ating mga sarili sa bagay na yon. At purihin ng Diyos na meron tayong pagkakataon muli na ito ho ay ipagdiwang. Liban doon, ay tingin ko ho ay wala na tayong ibang mga announcements. Pero may mga birthday ngayong linggong ito? Birthdays? Wala naman. So, okay. So, again, kung meron tayong mga kapatid na may birthday, please let us know. At gusto natin silang mabati. Hindi naman kami makikikain ngayon. Pwede nyo namang pag-grab na lang. No. So, again, marami tayong mga kapatiran na hindi nakarating. Mga taga Marilao, nagsabi sila because of the weather. May mga baha, yung lubog, yung tulay na kanilang dinadaanan. So, salamat sa Panginoon na meron tayong live stream. At sila'y kasama pa rin natin sa through it. So tayo dadako sa ating pagsamba. Ihanda natin ang ating mga sarili. We'll go to a time of personal prayer. At hingin natin ang tulong ng Diyos, ang pagsisiyasat ng Panginoon upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na lumalapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At muli, Panginoon, kami napaalalahanan ng lawak, ng kadakilaan, ng ganda, ng tindi ng Ebanghelyo. Kung paano nialay ng aming Panginoong Hesus ang kanyang sarili. Kung paano siya ang nagbayad sa aming lugar. Kung paano siya ang nagbigay ng satisfaction sa hinihingi ng iyong kautusan. At siya ang nagpahupa ng iyong puot laban sa amin. At lahat ng ito ay sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang sarili. Lord, kailangan namin na lalo pang lumalim. Kailangan namin na lalo pang maunawaan. Kailangan namin, Panginoon, na lalo pang tumibay sa mga katotohanan ito. Tulungan mo nawa kami. At kagaya rin ng amin na pag-aralan, tulungan mo kami na magkaroon ng epekto sa aming mga buhay ang katotohanan ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. And Lord, as we come now to worship, amin pong inihiling na siyasatin mo kami. Alam namin na ikaw, O Diyos, ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan.
Kaya po, Panginoon, anumang kasalanan, anumang karumihan, patawarin mo kami, Panginoon. At Lord, wala kaming ibang pag-asa ng kapatawaran. At wala kaming ibang kinakapitan na tinutungtungan na basihan ng aming kapatawaran, kundi ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat po. At Lord, amin pong hinihiling ngayon, nagabayan mo kami. Alawa, lahat ng aming gagawin ay tunay nga ay sadyang pagsamba sa iyo. Sa aming pag-aawitan ay may alay sa iyo. Ang pagbabasa ng iyong salita, ang pangangaral ng iyong salita, ang pagkakaloob, ang lahat ng ito ay maging tunay nga na pagsamba sa iyo. Nawa hindi lamang ang aming muso ang malapit, kundi masumpungan mo ng aming mga puso ay tunay na nagpupuri at nagmamahal sa iyo. Tulungan mo kami't ingatan, maging ang aming mga kapatiran, maging ang may mga karamdaman. Lord, aming inihiling ang iyong awa. Maging sa panahon na ito, alam namin na bawat patak ng ulan ay kontrolado mo. Mahabag ka po, O Diyos, sa mga labis na naapektuhan, lalo na sa iyong mga mananampalataya. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magstayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Saved by the Blood of the Crucified One. On the first, saved by the blood of the crucified one, now ransomed from sin and a new work begun, sing praise to the Father and praise to the Son, saved by the blood of the crucified one. Save, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Save, I am saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one, the angels rejoicing because it is done. A child of the Father, joint heir with the Son, saved by the blood of the crucified one. Saved, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved, I am saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood of the crucified one. The Father He spake, and His will it was done. Great price of my pardon, His own precious Son. Saved by the blood of the crucified one. Saved, my sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved, I'm saved by the blood of the crucified one. Saved by the blood
crucified one. All hail to the Father, all hail to the Son, all hail to the Spirit, the great three in one. Saved by the blood of the crucified one. Saved. My sins are all pardoned, my guilt is all gone. Saved. I am saved by the blood of the crucified one. Hindi po tayo nakatayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Magandang umaga. At para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, tungayan natin dito sa ating screen ang Psalms 111. Ang buong Psalms na ito ay atin pong babasahin. Sabay-sabay tayo. Verse 1 hanggang verse 10. Okay. Verse 1, really grand. Praise ye the Lord. I will praise the Lord with my whole heart. In the assembly of the upright and in the congregation. The words of the Lord are great, sought out of all them that have praised your name. His word is honorable and glorious, and his righteousness endureth forever. He had made his wonderful works to be remembered. The Lord is gracious and full of compassion. He hath given meat unto them that fear him. He will ever be mindful of his covenant. He has shown his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen. The works of his hands are variety and judgment. All his commandments are sure. They stand fast forever and ever, And have done to truth and and uprightness. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and radiant is his name. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Of good understanding have all they that do his commandments. His praise endureth forever. Pagpalain ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y lalapit sa ating Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin. Aming Amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoon, napakabuti mo po, Panginoon, sa amin, Panginoon. Napatuloy mo kaming iniingatan, Panginoon, sa kabila ng lahat, sa sama ng panahon, Panginoon. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong patuloy na paggabay at pag-iingat sa bawat isa na nandito, Panginoon. Sa pagbibigay mo ng lakas, Panginoon, upang kami ay maparito, Panginoon, sa bahay-sambahan, upang ikaw, Panginoon, ay patuloy na sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, amin pong nilalapit ng aming pong mga sarili, O Diyos, mabag na po sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pananambahan ngayon, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, O Diyos, ay maisintro namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ama, tulungan mo maiwaglit muna namin ang aming pong mga alalahanin, Panginoon, sa aming pong mga sarili, Panginoon. Kundi dakilang Diyos, kami ay pupukus, Panginoon, na sasamba, Panginoon, sa iyo, Panginoon. O Panginoon, gabayan mo po ang aming pananambahan na ito, Panginoon. Naway
ito'y magiging mabangong sambyo, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Panginoon. Upang kami, Panginoon, ay maging kalugod-lugod, Panginoon, sa iyo pong harapan, Panginoon. O Panginoon, patawad po sa aming pong mga kasalanang nagawa, Panginoon. Ito may lihim, Panginoon, o hayag, Panginoon, ay walang maitatago, Panginoon, sa iyo. Ikaw ang manigit na nakakaalam, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, o mga kasalanan, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa lahat na ito, Panginoon. Ama, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Dagdagan po ang aming kaalaman, Panginoon, patungkol po sa iyong salita, Panginoon. Dagdagan po, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. O Panginoon, kami ay kulang, Panginoon, sa kaalaman, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, kami, Panginoon, ay nangangailangan ng iyong pagkilos, Panginoon, sa aming mga sarili, Panginoon. Dakilang Diyos, nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay mahamon, Panginoon, sa iyong salita. Sa iyong mensahe, Panginoon, ay pararating ngayong umagang ito, Panginoon. Hamunin mo kami, Panginoon. Hubugin, Panginoon, sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, tulungan mo kami, bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, ang iyong lingkod, Panginoon, na itinalaga, Panginoon, sa dakong ito, aming pastor, Panginoon, na si Barry Paul. Bigyan mo siya ng karunungan, O Diyos, upang mapahayag niya, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, na ipararating, Panginoon, sa amin ngayong umaga nito. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, iyang anak, Panginoon, kanyang asawa, Panginoon, upang sa ganun dakilang Diyos na makapamuhay, Panginoon, matiwasay, Panginoon, sa mundong ibabaw na ito, na mayroon pong saya, Panginoon, sigla, Panginoon, na maglilingkod, Panginoon, sa iyo. Ama, dinadalangin niyo po namin ang aming pong bansa, Panginoon. At tunay, dakilang Diyos, narito, Panginoon, ang ulan, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, patuloy mong ingatan ang aming pong mga kapatid. Lalo na po, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi namin nakikita, hindi namin nakasama ngayong umaga sa pananambahang ito, Panginoon. Hindi namin alam ang kanilang mga kalagayan, O Diyos. Nawa, Panginoon, ingatan mo sila. At hanggang sa mga araw, Panginoon, na muli, Panginoon, ay umanda, Panginoon, at magsama-sama kami, Panginoon, sa pananambahan na ito, Panginoon. Sa mga ibang araw, sa sunod na linggo, Panginoon, kami ay magkasama-sama, Panginoon, na magpuri, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po kami, Panginoon, hanggang matapos po ang gawain na ito. At nawa, dakilang Diyos, ano man po ang aming gagawin, Panginoon, mauwi sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat na kalwalhatian. Pasasalamat, Panginoon. O Panginoon, gabayan mo kami palagi. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo patuloy na umawit sa Panginoon. Awitin po natin, At the Cross. On the first stanza, alas, and did my Savior plead, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all today. Was it for crimes that I have done, He crowed upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree.
at the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all today. Well might the sun in darkness hide, and shut his glories in, when Christ the mighty Maker died for man the creature's sin. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all today. But drops of faith can never repay the debt of love I owe. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all today. Manatili po tayo nakatayo para po sa ating pagkakaloob at ating buksan ng ating mga Biblia, ang talatang basihan ng ating pagbibigay sa Panginoon, 2 Corinthians chapter 9. At basahin natin ng verses 6, 7, and 8. At kung nakita, ay sabay-sabay po nating basahin. 2 Corinthians chapter 9, verse 6. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po ay manalangin. O aming dakilang Diyos, aming pinupuri at pinasasalamatan ka, dahil tunay sumagana ang iyong biyaya sa amin doon sa krus, na hindi mo pinagkait ang iyong bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. At tunay, Panginoon, namin ding nakita, nararanasan at oo natikman ang iyong kabutihan na patuloy na sumasagana sa amin sa pagkakaloob mo ng aming mga pangangailangan. At oo, maraming pagkakataon higit sa aming mga pangangailangan. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mga bagay na ito. Tunay, napakabuti mo. At ngayon, O Diyos, nabasa namin ang iyong salita at kami napaalalahanan sa aming panahon ng pagkakaloob sa iyo, na ikaw, O Panginoon, ay nakatunghay sa aming mga puso. Tulungan mo nawa kami sa pagbibigay na ito na magkaroon ng puso na nagmamahal, sumasamba, at may kagalakan sa pagkakaloob sa iyo. Lord, nabasa rin namin na kalooban mo na kami ay sumagana sa gawang mabuti. Nawa, O Diyos, ito po'y makusumpungan mo sa amin ngayon. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. At sa pagpapatuloy ng aming gawain, lahat ng papuri ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Tayo umawit pa ho ng minsan. Let's sing this song, Send the Light. Send the light. Let us send the light of the gospel. On the first stanza, there's a call comes ringing, o'er the restless waves, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today, send the light, send the light. And the golden offering at the cross we lay, send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Amen. Purihin po ang Panginoon, maaari na pong magsiupo ang lahat. Nang tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, as we have said before, isa sa mga malaking epekto ng pandemya ay sa ekonomiya. Maraming mga negosyo, maraming mga kabuhayan ang nagsara. At siguro isa sa mamimiss natin dito sa Santa Maria ay yung isang masarap na buffet diyan sa may bypass na pandemic na nagsara dahil sa pandemya. Pero kung meron namang lugar o bahagi ng ekonomiya na naapektuhan ng maganda ng pandemya ay yung ang tinatawag na online shopping. At isa sa mga mahirap pagdating sa online shopping ay maraming mga nagbebenta ng peking produkto. At isa sa mga kailangang gawin talaga ng mga mamimili ay maging maingat. At isa sa mga maaaring gawin ng mga mamimili para silang maging maingat ay ano? Isa si Brother Paul ay bumibili rin online. May mga bagay akong ino-order. Lalo na pag naka-sale. At medyo nakakatipid kami sa diaper ng aming anak. Pero isa sa mga ginagawa madalas ni Brother Paul kapag bumibili ho na online ay pagbabasa ng mga reviews. Now, mag-ingat din tayo sapagkat mayroong mga halatang tila baga robot ang nagre-review, tila baga pag puro English Carabao ang tas tuloy-tuloy, tas puro laging maganda, medyo nagiging may suspetsya ho si Brother Paul. Pero pag merong mga tila baga talagang honest reviews na parang mga salita talaga ng mga tao na nahandoon at nakikita na may kaayusan at maaari itong pagtiwalaan. So ang punto lang ho na sinasabi ko ay ito, isa sa mga basihan
ay yung nakasulat na mga reviews. Ba't natin sinabi ho ito? Sapagkat sa atin ho pinag-aaralan na patungkol sa buhay Kristiyano, sa atin hong pinag-aaralan na patungkol sa pananampalataya. Bilang mga Kristiyano ay kailangan ho natin, o kung tayo nagpapakilalang Kristiyano, ay kailangan nating i-discern kung tayo ba ay totoo o hindi. Particularly, ang mga mananampalataya o mga tao na nagpapahayag na sila'y tagasunod ni Kristo, nagpapahayag na sila'y mananampalataya ni Kristo, na sila'y anak ng Diyos, na sila ay born again, nandoon ang utos ng salita ng Panginoon na ating siyasatin, na ating imbestigahan, na ating patunayan at hanapan ng ebidensya kung tunay nga o mali o hindi totoo ang kapahayagan ng pagiging Kristiyano. At saan tayo babase? Kagaya sa online ay babasihan, isa sa mga basihan ay ang mga nakasulat na review. Sa atin bilang mga nagpapakilalang Kristiyano, ang tanging basihan ay ang nakasulat sa salita ng Panginoon. At salamat sa Diyos sa hindi niya tayo iniwan na mag-imbento. Hindi niya tayo iniwan na mag-isip o lumikha ng ating mga sariling basihan. Ay para sa akin, ang totoong Kristiyano ay ganito. Hindi, para sa akin, ang totoong Kristiyano ay ganito. Well, anuman ang para sa atin, kung hindi ito sang-ayon sa nakasulat sa salita ng Panginoon, ito ay hindi katanggap-tanggap. At merong isang aklat sa Biblia na ito mismo ang isa sa mga pangunahing layunin. Magbigay ng mga basihan na kung saan ito ang gagamitin ng mga mananampalataya upang subukin, upang siyasatin, upang tiyakin, upang magkaroon ng assurance ng kanilang kaligtasan. But again, walang iba ito kung hindi ang book ng 1 John. So tayo po yung magsitayo at ating basahin muli ang pinakabasihan ng ating pag-aaral na ito sa 1 John chapter 5 at babasahin ho natin verses 11 to 13. 1 John chapter 5 verses 11 to 13. Babasahin ko ho, pakisunan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng Panginoon. And this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on Him, believe on the name of the Son of God. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, pag-iingat, paggabay, proteksyon. Salamat, O Diyos, na patuloy mo kaming pinagpapala sa aming mga pangangailangan. At Panginoon, wala nang ibang pinakamalaking pagpapala, kundi siyang tugon sa aming pinakadakilang pangangailangan. Walang iba kung hindi ang aming kaligtasan. At Panginoon, narito ang isang napakahalagang paksa na aming pinag-aaralan. At ito'y bilang pagtugon namin sa iyong utos na aming ang tunay na bigyang pansin at siguraduhin ang aming pagkahirang at pagkatawag. Kaya po, Panginoon, gabayan mo kami, tulungan mo kami, lalo na sa akin bilang tagapagturo, at wala kaming ibang nasa kundi ang iyong katotohanan. Lord, kung meron mang naririto sa aming kalagitnaan na wala pa nga kay Kristo, abutin mo siya at gamitin mo ang iyong mga katotohanan upang siya'y magising sa kanyang tunay na kalagayan at siya ay magsisi at totoong sumampalataya sa ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Wala kaming ibang nasa kundi maluwalhati ka, at ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe. Every person
who professes to be a child of God must examine himself or herself by the Word of God whether that profession is genuine or not. Ang bawat tao na nagpapakilala na siya'y anak ng Diyos ay kailangang suriin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Panginoon kung ito bang pagpapahayag na ito ng pagiging Kristiyano ay tunay o hindi. Kung yung naaalala ang ating pagsisimula last Sunday, ay tinignan natin ang maraming mga talata sa Biblia na tumatawag sa atin ng pangangailangan na gawin ang bagay na ito. Kung yung naalala sa Matthew chapter 7, verse 21, ang sabi ni Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat ng tumatawag kay Jesus na Panginoon. And sinabi natin at pinunto natin na sa ating pag-aaral, excluded na agad ang hindi tumatawag kay Jesus na Panginoon. So this is in the exclusion of Hinduism. This is in the exclusion of Islam. Hindi na ito ang ating pinag-uusapan. Ang atin na ngayon pinag-uusapan ay doon sa ilang bilyong mga tao sa mundo, meron nagpapakilala, kung hindi nagkakamali tanda, almost 3 billion na nagpapakilala ng mga Kristiyano. Kung ito ba'y totoo o hindi. At ang nakakatakot at nakakalungkot sa sinabi ni Jesus, marami sa nagpapakilala na sila'y tagasunod, anak ng Diyos, ay hindi totoo. Maaaring buong asa sila. Maaaring sila'y buong asa na sila'y papasok sa kaharian ng langit. At doon nga sa sinabi ni Jesus, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, sa ngalan mo, ito yung ginawa namin. At yung nagpapahayag na sila'y buong asa. Na sila'y papasok. Pero sasabihin sa kanila ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Magsalayo kayo sa akin, mga manggagawa ng katampalasanan. At yung sinabi ni Jesus na yun sa kanila na hindi ko kayo kilala, dahil dito ang sabi ni Jesus sa John 10, kilala ko ang aking mga tupa. At sa pagsasaysay ni Jesus na hindi ko kayo kilala, it does not mean na wala siyang impormasyon, na nagkulang ng impormasyon si Jesus. No. Ang ibig sabihin lang na hindi ko kayo tupa, wala akong relasyon sa inyo, at wala kayong relasyon sa akin, hindi kayo totoong Kristiyano. At marami yun. At isa ho sa aking pangamba bilang mangangaral ng Ebanghelyo. As we have said, hindi imposible na maging salupon ng mga mananampalataya dito sa JCBC ay meron na maaaring ilang taon na nating kasama, linggo-linggo nakakapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo, pero kagaya ng sinabi ng author ng Hebrews, mag-ingat kayo mga kapatid, baka meron sa inyo na merong may masamang puso na hindi sumasampalataya sa Panginoon. So it is possible na ikaw ay kasama, na ikaw ay kalahok sa grupo at sa mga lupon at mga tunay na mananampalataya. Pero hindi yun garantiya na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. At merong isang direktang utos ang Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pedro. At buksan lang natin sa 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1 verse 10. Again, ang ating pag-aaral na ito ay hindi naglalayon na bigyang alinlangan ang mga mananampalataya sa kanilang kaligtasan. Kundi ang ating pag-aaral na ito ay naglalayon na sundin ang utos na ito ng Panginoon. At ang sabi ni Pedro ay ito, wherefore rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. At yung pag-aaral natin is in obedience to this command. Na ang sabi ng salita ng Panginoon, to give diligence. Hindi ito isang bagay na dapat baliwalain, kundi itong isang bagay na dapat pangang bigyang pansin at tutukan. Na ano daw?
to make our calling and election. As we have explained last Sunday, these two words are both salvific words, that is, words connected to salvation. And in short, Peter is saying, make sure you are saved. Siguraduhin mo, naligtas ka. Last Sunday, tingnan natin ang ilang mga hindi magandang basihan na siyang nagiging, sad to say, nagiging tungtungan at pundasyon ng iba na kanilang kiniklaim na sila'y ligtas. Isa sa pangunahin ay ang kanilang relihiyon. Simply because sila'y kaanib ng isang religion o grupo o church, nagpapakilalang Kristiyano, ay kanilang kiniklaim na nga na sila'y Kristiyano na. Again, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoong Yesus na Panginoon. Hindi lahat na nagpapakilalang Kristiyano ay Kristiyano nga. Ang iba ay merong, at isa ito sa malaki, na maaaring nasa loob ng mga totoong nangangaral ng Ebanghelyo. Nangangaral ng totoong Ebanghelyo, I should say. Maaaring talagang sila ay nakakapakinig ng matapat na pangangaral ng Ebanghelyo, pero itong problema, they have mistaken knowledge for faith. Akala nila dahil alam nila ang Ebanghelyo, akala nila dahil na sila ay nag-a-agree sa Ebanghelyo, hindi na kinokontra, agree naman sila, pero wala silang totoong personal na pagtitiwala. Kagaya ng sinabi ng author ng Hebrews, yung pangangaral ng Ebanghelyo na narinig natin, narinig din nila, pero hindi sila nakinabang sapagkat walang pananampalataya. So they have the same information, they have the true gospel, pero walang salvation dahil hindi totoo ang pananampalataya. Or walang tunay na pananampalataya. Hebrews 4:2. Yun namang iba, ang kanilang basihan ng kanilang pagiging Kristiyano because they have active involvement sa church. Active ako, Brother Paul. May ministry ako. Marami ng taon na ako'y naglilingkod sa Panginoon. Again, let us be reminded, ang sinabi ng Panginoong Jesus, marami magsasabi sa akin sa araw, Panginoon, sa ngalan mo ito ang ginawa namin. They are involved. They are active. But they were not saved. Isa sa malaki at marami ang magugulantang sa huling araw ay yung mga bumabase sa kanilang pakiramdam. Or Paul, feel ko. Ano man ang ibig sabihin nila nun, feel ko. Christian. Anong basihan? Basta, I can feel it. Again, ito ho ay umalayo sa salita ng Panginoon. And there are others that they have a vague claim on Christ. Malabo ang kanilang pag-claim na-share ko na ho sa inyo maraming beses dahil bumabalik-balik ako doon sapagkat napakalinaw na napakalabo. Isang nagpapakilalang pastor, sumusuong sa lugar ng delikado. At nung tinanong ko, paano maliligtas? Paano kayo naligtas? Paano maliligtas ang isang tao? Sa iba't ibang paraan ko sinubukang tanungin. Walang isa mang kapahayagan ng Ebanghelyo. Pero merong claim, basta relasyon kay Kristo. Basta kailangan mo tanggapin si Kristo. Basta kailangan mo si Kristo. Yun lang lagi. Pero wala ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. A vague claim. Basta dapat meron kang relasyon kay Kristo. Well, anong ibig sabihin nun? Saan nakatungtong yun? Marami, maging in evangelical churches, nakabase ang kanilang kaligtasan sa past actions and decisions. Well, Brother Paul, 20 years ago, tinanggap ko si Jesus. Doon pa lang sa statement na yun ay meron ng kadelikaduhan o panganib. Tinanggap mo si Jesus, so ikaw ay ligtas kasi tinanggap mo siya. Anong ibig sabihin? At marami, hindi lahat, marami, ang ibig nilang sabihin, 20 years ago or one point in their life, sila ay sumunod
sa isang panalangin. Maaaring lumakad pa sila, lumapit sa altar, tululuha, tuluuhog, umiiyak pa, at sumunod sila sa panalangin. At ang sabi sa kanila ng pastor, ngayon sila'y ligtas na. Napalaking katotohanan ng sinabi ni Alistair Begg. Kapag daw ikaw ay nag-aangkin ng kaligtasan, dapat wag mong simulan sa because I did this, because I am this, because I am active, because I receive, because I, no. Ang tanging dahilan, kaya tayo ligtas is because He. Tignan mo yung nakapako sa krus na kasama ni Kristo. Anong ginawa niya? Bakit siya nasa langit? Ang tanging dahilan na nakapako sa krus, kasi sabi nung nasa gitna, sasama niya ako. It's because He. So kung ang iyong pinanghahawakan ay yung date na nakasulat sa likod ng iyong Biblia, na minsang sumunod ka sa isang panalangin, delikado, kailangan mong siguraduhin na ikaw ay nakaasa sa Kanya na namatay sa krus at muling nabuhay. Panghuli, visible morality. Pero Paul, mabait ako. Okay na ako. May relihiyon ako, nag-church ako, at mabuting tao ako. At siguro sapat na yun na ebidensya na ako ay mananampalataya. Well, again, ayon sa Biblia, ang iyong mabuting gawa, may lugar ang mabuting gawa bilang ebidensya. Pero kung yun lang ang iyong tinitignan, hindi ka hihigit sa mga Pariseyo. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung hindi mo mahihigitan ang katwiran ng mga Pariseyo sa kanilang higpit sa pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon, hindi ka papasok sa kaharian ng langit. Now again, babalik ko tayo. Very kung hindi ito ang mga basihan, ano ang basihan? At ang sabi nga ni John sa ating binasa sa 1 John chapter 5 verse 13, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life." That ye may be assured of, that ye may be sure, upang matiyak nyo na tunay nga na meron kayong buhay na walang hanggan. So isa sa mga main objective, aside from battling Docetism, as we have studied before, isa sa mga objective ni Apostol Juan ay bigyan ng malinaw na tunay na basihan ng mga Kristiyano kung paano nga sisiyasatin ang kanilang mga sarili o para masiyasat nila ang kanilang mga sarili kung sila nga ay tunay na may buhay na walang hanggan. Balikan lang natin sa day ang ilang bagay na pag-aralan natin last Sunday. Sa verse 12, hinati ni Juan ang mga tao sa dalawang kategorya lamang. Sabi nga, the haves and the have-nots. Ang meron at ang wala. Pero hindi pera ang pinag-uusapan. Hindi edukasyon ang pinag-uusapan. Kundi ang sabi ni John sa 1 John chapter 5 verse 12, "He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life." At yung life na pinag-tinutukoy dito ay walang iba kung hindi ang buhay na walang hanggan. At kung nasa iyo daw ang anak, kung nasa iyo daw si Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. At kung wala sa iyo si Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. So meron lang maaaring dalawang kalagayan. It's either you have the Son or you do not have the Son of God. Walang nasa gitna. At dito nakabase kung meron kang kaligtasan o wala. At kung ikaw sa biyaya ng Panginoon ay inaangkin mo na, oo, Brother Paul, sa biyaya ng Diyos ay ako'y sumampalataya kay Kristo. Ako ay tumanggap kay Kristo. Ako'y sumampalataya sa Ebanghelyo. I have the Son. Subukin natin ang claim na ito. Ating siyasatin kung tayo nga ay nasa pananampalataya.
Isa sa mga ating unang tinalakay, at kagaya ho nung sinabi ko, i-confine natin ang ating pag-aaral sa book of 1 John. And again, we can go to different places, in other places in the Bible, na nagsasabi ng parehong bagay. Pero ito mismo ang tinutukoy ni Juan. Last Sunday, tingnan natin ang point number 1 at nilagay natin ito in relationships, sa relasyon natin sa. Malalaman natin kung tayo ay tunay ngang mananampalataya depende sa ating relasyon sa mga partikular na bagay na sinabi ni Juan dito sa kanyang sulat. So number 1, ating titignan last Sunday, malalaman mo kung ikaw ay tunay na ligtas depende sa iyong relasyon kay Kristo Jesus. Particularly sa Ebanghelyo patungkol kay Kristo. We look at 1 John chapter 1, verses 1 hanggang verse number 4. Ang sabi ho ni Juan ay ito, verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands handled the word of life. Verse 2, for the life was manifested, and we have seen it and bear witness. Putulin muna natin doon. Again, isa sa mga nilalabanan ni John ay ang Docetism na nagsasabi na ang Diyos ay banal, ang matter, any matter is evil. Therefore, ang Diyos ay hindi maaaring magkatawang tao sapagkat ang katawan ng tao ay matter, therefore evil. Hindi po pwedeng maglagay ng evil ang Diyos sa kanyang sarili. So sa mga Docetists, ang Diyos daw, ang anak daw ay seemingly nagkatawang tao lang. Pero ito ang nilalabanan at pinapatunayan ni Juan na hindi totoo sapagkat dito pa lamang sa kanyang entrada, ang salita ng buhay, that is Jesus Christ, ang sabi niya, nakita ng aming mga mata, hindi lang basta namin nakita ng aming mga mata, narinig namin palamunan, narinig namin siya, nakita ng aming mga mata, naobserbahan namin, as in talagang natutukan namin, hindi lang yun, nahawakan namin. Dahil kung hindi siya totoong matter, kung walang matter, hindi namin mahahawakan. At ang sabi ni Juan sa verse 2, paano nangyari ito? Paano nangyari na narinig at nakita at obserbahan at nahawakan namin ang buhay, na ang salita ng buhay? Well, for the life was manifested. Sa John chapter 1 verse 14, when the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Dahil sa pagkakatawang tao, so ang pinupunto ni John talagang nagkatawang tao. At ang sabi niya ay ito, and we have seen it and bear witness. Kami ay nakarinig sa Kanya, nakita namin siya, obserbahan namin siya, nahawakan namin siya, at siya ay nagpakita, nagmanifest sa amin. And by the way, hindi daw siya nakita nung sila'y nakasama niya. Siya'y nakita nila nung siya'y nabuhay muli. At nakita namin. Ang sabi ni John, we bear witness. Kami ay nagpapatotoo. Inihahayag namin ito sa inyo. At ano ang kanyang hinihahayag? Ano ang kanilang sinisiwalat? Walang iba kung hindi ang katotohanan patungkol sa salita ng buhay, patungkol sa ating Panginoong Kristo, primarily the life, the person, and the work of our Lord Jesus Christ, and that's the gospel. Sila'y nagpapatotoo sa Ebanghelyo. Kaya nga ang sabi ni John, and show you unto you that eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Verse 3, that which we have seen and heard, we declare unto you. Yung aming mga nakita at aming mga napakinggan ay aming inihahayag sa inyo. At primarily, that is the gospel. At ano ang dahilan? Bakit daw ito inihahayag? That ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. At lagi natin didiin yung word na fellowship dito ay hindi katulad yung ginagawa lang natin pag break time. Tayo kumukuha ng kape at biskwit at nagkukwentuhan at tila nga may fellowship. And yes, that is fellowship, pero ginagamit dito ni John ay ito. This pertains to a true relationship.
koinonia, to have something in common, to have a relationship. At ang sinasabi ni John, aming dinideklara itong si Jesus na ito sa inyo. Kami ang mga saksi at aming dinideklara ang ebanghelyo sa inyo para kayo merong talagang relasyon sa amin at oo, ang aming relasyon ay sa Ama at sa Anak. Anong punto? Nakatungtong ang tunay na relasyon sa Panginoon sa pinahahayag ng mga saksi na ito. Nakatungtong ito sa Ebanghelyo. Ang tunay na relasyon kay Kristo ay nakabase sa Ebanghelyo na dinideklara ng mga apostol. Kagaya ng ginawa ni Peter, at wala tayong time para tignan. Pero sa Acts chapter 2 verses 23 to 36, inihayag ni Pedro ang ebanghelyo sa mga taong ito, sa mga Hudyo, upang sila ay manampalataya dito kay Kristo. They declare the gospel. At ang sabi ng salita ng Panginoon, sinumang sa Kanya ay tumanggap, that is manampalataya sa ebanghelyo, ay binigkakalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So ang relasyon kay Kristo ay nakabase sa tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo, and this is the very foundation. Kahit Baptist ka pa, oo, kahit ka pastor pa, kung wala kang tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo, wala kang relasyon kay Kristo. Kahit ang dami mong alam ng teolohiya at kaya mong ipaliwanag lahat ng mga syon ng salvation, kung wala kang tunay na pananampalataya, you do not have fellowship with believers and you do not have fellowship with the Father and with the Son. That is, wala kang totoong relasyon, hindi ka tunay na mananampalataya. So again, let me ask, have you truly believed the gospel? Ang iyong relasyon sa Panginoon na hindi nakabase sa iyong religious affiliation, hindi nakabase sa iyong kabutihan, hindi nakabase sa iyong aktibidad sa iglesia, hindi nakabase sa iyong pakiramdam, at hindi rin nakabase sa iyong tradisyon. Hiwalay sa Ebanghelyo, walang totoong relasyon kay Kristo. On the other hand, nais ko hong kausapin ang mga tunay na sumampalataya na sa Ebanghelyo. Oo, maaaring hindi ka perpekto at wala sa ating perpekto. Maaaring nag-i-struggle ka sa Christian life mo. Maaaring titignan mo ang iyong sarili para bang ang kupad ng sanctification, para ang bagal mo sa kabanalan, nahihirapan ka, nadadapa ka. Pero kung tunay kang mananampalataya ng Ebanghelyo, kay comfort, meron kang totoong relasyon kay Kristo. At ang pinakamahinang tupa, ulitin ko, ang pinakamahinang tupa ay ligtas sa kamay ng ating dakilang pastol. Kung tupa. And it's through the gospel. So your relationship with Jesus Christ, actually pwede itong baguhin, with the relationship with the gospel. Sa dineklara ng mga apostol patungkol sa Kanya na salita ng buhay. Ano ang relasyon mo? Tunay ka na bang sumampalataya sa Ebanghelyo? Pangalawa is your relationship with holiness. Your relationship with holiness, ang iyong relasyon sa kabanalan. Sa 1 John chapter 1 verse 5. 1 John chapter 1 verse 5. Hindi ko lang ho nailagay at hindi ko maalala kung eksaktong talata. May sinabi, I believe it was Peter who said, holiness, for without holiness no man shall see God. Kung walang kabanalan, hindi makikita ng tao ang Diyos. At ang sabi ni John ay ito, 1 John 1:5, this then is the message that we have heard of Him,
and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. Ito na natin ng isa-isa itong sinabi na ito ni John. This then is the message we have heard of Him and declare unto you. Ito yung narinig namin at ito yung aming sinasaysay sa inyo. Sinasabi lang ni John na hindi namin ito hinaluan, hindi namin ito binago, hindi namin ito pinilipit, wala kaming binawas, wala kaming dinagdag. Ito ang katotohanan na mula sa Panginoon. They are faithful messengers. At ang sabi ay ito, this is the message that God is light, and in Him is no darkness at all. Now, ito ho ay familiar symbols, light and darkness. Maging sa ating sariling kultura, ginagamit natin ito, di ba? Pag merong mga palabas, na merong mga naglalaban, mga lupon ng kadiliman, mga grupo ng kaliwanagan. Alam natin agad ano yung ibig sabihin ng kaliwanagan, anong ibig sabihin ng kadiliman. Ito yung masasama at mga kontrabida, sila yung mga gumagawa ng mga hindi tama. So darkness is symbolizing wickedness. Pero sa Bible hindi lang yun. It is that, pero hindi lang yun. Sa Bible, ang light and darkness ay also sumisimbolo sa truth and falsehood, katotohanan o kasinungalingan. Kung inyo naaalala, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang iyong salita ay liwanag sa aking landas. So again, God's word, because it is true, it is light. At yung mga nasa dilim, sila ay may impormasyon, sila ay merong alam, pero yung kanilang kaalaman ay mali. Kaya nga ang sabi ni Jesus, let the blind lead the blind. Sila ay nasa dilim. So, narito ang dalawa. It's pertaining light and darkness. Light is pertaining to truth. Darkness is pertaining to falsehood. Light is pertaining to holiness. Darkness is pertaining to wickedness. At ang sabi ni John, God is light. He is not some light. Hindi siya somewhat light, kundi He is light. The summation of all of God's attributes ay binilarawan ni Juan as light. That is, God is perfect in His all attributes. Perfect siya sa katotohanan. Perfect siya sa kabanalan. At lahat ng kanyang katangian ay walang anumang kakulangan o kasinungalingan. At walang anumang masama sa Kanya. Sapagkat ang sabi ni John, and in Him is no darkness at all. Sabi nga ng isang commentator, there is no ignorance, no imperfection, no sinfulness sa dating sa ating Panginoon. No falsehood pagdating sa ating Diyos. He is light, and in Him is no darkness at all. This is the God of Christianity. At ang sabi ni John, in relation to this, ang sabi niya sa verse 6, 1 John 1:6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Kung sinasabi natin, again, that word fellowship, hindi lang, kapitan, no. If we are saying that we have relationship with God, if we are claiming na tayo nga ay mga anak ng Diyos, if we are claiming na tayo nga ay tunay na Kristiyano, tunay na ligtas, if we say, and again, ang punto at madalas na dinidiinan, if you will notice sa ating mga susunod na punto na pag-aaral, ang binibigyan diin madalas ni John is we say, if we say, we profess to be, ating pinahahayag, nagpapakilala tayong Kristiyano. If we say we have fellowship with Him, sinaangkin natin at sinasabi natin na may relasyon tayo sa Kanya, na tayo ay Kanyang mga anak, at ang sabi niya, and walk in darkness. We lie. Nagsisinungaling daw tayo. Anong ginagawa na nagsisinungaling? Ang ginagawa ng nagsisinungaling, ang kanyang sinasabi ay totoo o hindi? Hindi totoo ang kanyang sinasabi. Again, balikan nyo.
If we say, ano yung sinasabi? We have fellowship with Him. Ang sinasabi niya ay meron siyang relasyon sa Panginoon. Pero yung kanyang lakad, kung yung kanyang lakad ay sa dilim, siya ay nagsisinungaling. Anong ibig sabihin? Hindi totoo yung kanyang sinasabi na siya ay may relasyon sa Panginoon. Again, narito ang isang profession ng relationship sa Panginoon na nag-aangkin na siya'y totoong Kristiyano. Maaaring alam niya ang Ebanghelyo. Pero ang sabi ni John, if you walk in darkness. Kino-contrast ni John yung talking and walking. Kung ikaw ay hindi lumalakad sang-ayon sa katotohanan, and again, God is light, that is His truth. And if you're not walking according to the truth of God, God is light, He is holy, and if you're not walking according to the holiness of God, hindi ka lumalakad sa katotohanan ng Diyos, hindi ka namumuhay sa kabanalan. Hindi ba inutos ng Diyos sa kanyang mga niligtas? Ang sabi ni John and ni Peter sa 1 Peter 1:15, but as He which has called you to be holy, He which has called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Holiness is not an option for a true Christian. Hindi ito option. Hindi ito isang bagay na kung gusto mo o kung hindi. Hindi ito isang bagay, okay, Kristiyano na ako, may relasyon na ako sa Panginoon. Now, tingnan ko, gusto ko bang lumakad sa kabanalan? O ayoko? Well, ayoko, mas masaya kasi. Kung lumalakad ka sa dilim. Again, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi ng Diyos, sinungaling ka. Hindi totoo na ikaw ay yung sabi mo, yung kiniklaim mo, hindi totoo na meron kang relasyon sa Diyos. Now, liwanagin ko lang ho. Hindi, si Juan dito ay hindi nagsasabing kailangan mo magpakabanal para magkaroon ng relasyon. Okay? Hindi to prerequisite or kailangan muna, para bang mag-a-apply ka ng lisensya, may prerequisite, may mga kailangan kang isubmit na dokumento. Kung kulang yung dokumento, hindi mo makukuha yung lisensya. Kuha? Yun yung prerequisite. Kaya sinasabing kailangan mo na magpakabanal para magkaroon ng relasyon. Holiness is not a prerequisite para magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Pero itong sinasabi ni John, kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon, magkakaroon ng holiness. Lalakad ka sa liwanag, lalakad ka sa katotohanan, lalakad ka sa kabanalan. At ito ay ebidensya ng pagiging tunay na mananampalataya. At ang sabi niya sa verse 7, ang sabi ni John sa verse 7 na ito, but if we walk in the light, as He is, that God is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Wow. So narito ang nagsasabi na mayroong relasyon sa Diyos. And fellowship, sinasabi niya. Pero kung yung lakad nitong taong nagsasabing may relasyon sa Diyos at siya'y lumalakad sa dilim, ang sabi ni John, that's a lie. Hindi totoo na siya'y may relasyon sa Diyos. Pero, kung ang isang tao ay nagsasabi na siya ay may relasyon sa Diyos, and again, huwag niyong bibitawan yung first point, saan nakatungtong yung relasyon sa Diyos? Sa Ebanghelyo. Still connected. Again, huwag niyo sana, hindi ito basta yung mga tao, ay, nagpapakilala siyang Kristiyano, tapos mabait siya, di okay na. No. Ang unang kailangang suriin siya ba ay sumasampalataya sa tunay na Ebanghelyo. At kung siya'y nagkiklaim na nananampalataya sa tunay na Ebanghelyo, ngayon tingnan mo, paano ka lumalakad? Paano ka lumalakad? At ang sabi ni Juan na ito, but if we, nakalimutan ko sabihin kanina, take note of the pronoun we.
Isa sa mga challenge ng interpretation dito, sino yung we? Maaaring interpret, we, they are the declarers of the gospel. At actually, merong mga ilang commentators na nagsasabing yung we dito ay yung mga apostol. Which is yun yung tinukoy ni Juan, we declare, yung sinasaysay nila, yung kanilang mga nakita, yung kanilang mga narinig. At ino-oppose daw, kino-contrast ni John sila ng mga totoong tagapaghayag ng salita ng Diyos sa mga false teachers. Dahil yung mga false teachers, Docetists, lumalakad sa dilim. At yung mga tunay na mangangaral ng katotohanan ng Panginoon lumalakad sa liwanag. Now, it can be interpreted that way. At may pakinabang at maaaring may bigat yung bagay na yon. Pero that word we can also be interpreted as we, John, and even yung mga taong kanyang sinusulatan. Nakuha nyo? Nasusundan ba? O masyadong masarap ang panahon para matulog? I hope nasusundan natin. So again, that interpretation can be legitimate, but I think it is better interpreted na yung we ay si John kasama ang mga kanyang sinusulatan. Sapagkat ang sabi niya, these things have I written unto you. So if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie. Pero ang sabi niya sa verse 7, but if we walk in light. At isa sa mga gusto ko rin bigyang pansin na ito, hindi in-exclude ni John yung kanyang sarili. If we, kasama si John, his office as an apostle does not excuse him from this truth. Ang kanyang opisina ng pagiging apostol ay hindi ini-excuse at hindi siya ini-exempt sa bagay o katotohanan na ito. At kung binibigyan diin, mga kapatid, hindi kakaunti, sad to say, hindi kakaunti ang mga taong nangangaral ng ebanghelyo at nasa opisina ng pagiging pastor. Pero kung lumalakad sa dilim, huwag niya asahan na ang kanyang opisina ng pagiging pastor ay mag-e-exempt sa kanya sa katotohanan ito. There's no ministry na magbibigay sa iyo ng exemption na tila baga shield na itong katotohanan ito ay hindi counted for you. Even kahit ikaw ay pastor, if you're proclaiming that you have relationship with Christ, but if you're walking in darkness, you are a liar. Maaring totoo ang iyong pinapangaral na ebanghelyo, pero ang iyong sinasabi at pinoproklama na may relasyon kay Kristo ay hindi totoo. And your office will not exempt you from that. And my office will not exempt me from that. Kahit ang apostol, if we walk in the light, kung tayo lumalakad sa liwanag, kung tayo namumuhay sang-ayon sa kanyang katotohanan, kung tayo ay namumuhay sang-ayon sa kabanalan, ang sabi ni John, if we walk in the light as He is in the light. Again, ang basihan ng light ay ang Panginoon, not our own light. Hindi tayo malayang lumikha ng ating sariling liwanag. Again, napakadami ng mga... Si Carl Lentz, ang pangalan niya ay si Carl Lentz. Wala na siya ngayon, pero siya ang pastor ng Hillsong Church sa New York. Pinatalsik na siya, I believe, few years ago dahil nangalo niya. Pero nung in-interview siya ni Oprah, at tinanong ni Oprah, tingin mo, Kristiyano lang ba ang magkakaroon ng relasyon sa Diyos? And narito si Carl Lentz na pastor ng Hillsong Church, isa sa mga ma-impluwensyang ministry sa pamamagitan ng Hillsongs. Ang sabi niya, no. Hindi lang daw yung Kristiyano ang may relasyon sa Panginoon. At ang pinupunto niya, basta sundan lang nila yung ilaw, kung ano man yung ilaw na meron sila, basta sundan lang yun, and that's good. Well, ang sabi ni John, but if we walk in the light, as, ano sabihin nun? Kagaya ng
He is in the light. So ang sinong basihan? Ano ang pattern natin? Hindi tayo malayang lumikha ng ating sariling liwanag. Basta sa akin, ito ang katotohanan para sa akin. Nakalakaran ko ito. No. Hindi tayo malayang lumikha ng ating sariling katotohanan kung hindi ko anong nasa totoo na sinabi ng Panginoon. For if we walk in the light as He, that is God, is in the light, here's good news. We have fellowship one with another. At nung mga una ho akong mananampalataya, nung nabasa ko ito, wow, we have fellowship one with another. We have fellowship with the apostles. We have fellowship with other Christians. We have fellowship with believers na buhay ng 1,000 of years ago. We have relationship. Kung tayo ay sumasampalataya sa Ebanghelyo at nakikita sa ating buhay sa pamamagitan, nakikita sa ating buhay, may ebidensya na totoo tayong sumasampalataya sa Ebanghelyo dahil tayo lumalakad sa liwanag, we have fellowship with all believers. So hindi putol. Yes, maaaring long ago and far away na buhay ang mga apostol, pero meron tayong relasyon sa kanila. And that is true. Pero if you will study and look more din sa verse na ito, ang sinasabi ni John ay ito. Hindi niya sinasabi na kung kayo ay lumalakad sa liwanag, kagaya ng sa Panginoon, hindi niya sinasabing meron tayong relasyon. I believe, at tingin ko mas mahalapat na i-interpreta ito, that we have fellowship one with another. Yung one with another dito, ang tinutukoy ni John, we have fellowship with God. Meron talaga tayong relasyon sa Diyos. That means na yung yung sinasabi mo na meron kang fellowship sa Panginoon, kung lumalakad ka sa liwanag, it's true. It's true. Maaaring may araw na hindi mo feel, but it's still true. Maaaring may mga pagkakataon na bumabagsak ka, nadadapa ka, nangihina ka, na-discourage ka, nalulungkot ka, maaaring nade-depress ka pa, but if you have, you believe the gospel and you're walking in the light, it is still true. Totoo pa rin na may relasyon ka sa Panginoon. You have fellowship. We have fellowship one with another. And not just that, ang sabi ni John, and the blood of purihin ng Panginoon, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Hindi ko maalala yung exactong quotation, pero pinost ko na ito minsan sa social media. Ang punto ay ito. Kung ang paglakad mo ay hindi sa liwanag, wala kang basihan para i-claim na ang kasalanan mo ay nahugasan. Kung wala kang pakialam, no, I'm not saying na kailangan mo maging serial killer at serial rapist and serial big-time drug dealer para sabihin na ikaw ay lumalakad sa dilim. Again, ang liwanag ay ang Panginoon na tumutungkol ito sa katotohanan niya at sa kabanalan niya. At kung wala kang pakialam sa katotohanan ng Diyos, at kung wala kang pakialam sa kabanalan ng Panginoon, namumuhay ka lang sang-ayon sa iyong kagustuhan, hindi mo kailangan na maging pusakal na kriminal para lumapat dito. Pero ang sabi ng Panginoon, if you're walking in the light, according sa katotohanan ng Panginoon, according sa kabanalan na sinabi ng Panginoon, yes, we have true relationship with Him. And yes, ang sabi ni John, at ang dugo ni Jesus ay nahugasan ka mula sa iyong mga kasalanan. Totoo. Totoo, ang kordero ng Diyos ay naghugas at nag-alis ng iyong mga kasalanan. Again, anong ebidensya nito? If you
are walking in the light. At yung walking, gusto ko lang kung ipaliwanag, yung walking in the light dito, it does not mean sinless perfection. Sapagkat, balik tayo sa 1 John chapter 1. It cannot mean sinless perfection. Sapagkat, pagkasabi ni John itong mga bagay na ito, but if we walk in the light as he, verse 7, 1 John 1:7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Bakit hindi ito magsaaring interpret ang sinless perfection? Because of verse 8, if we say we have no sin, so we cannot claim sinless perfection. So, ang sinasabi ko dyan dito na walking in the light, that is your trajectory. Yung direksyon mo ng buhay mo ay direksyon ng kabanalan. Hindi maaaring hindi perpektong kabanalan. Oo, along the way, nadadapa ka, natutugso ka, nanghihina ka, pero along the way of holiness. Is that your life? Yun ba ang buhay mo? Ikaw ba ay nasa landas? Again, I'm not saying na, ikaw ba ay perpektong banal dahil walang ganun sa atin. But I'm saying, ikaw ba ay lumalakad, maaaring nadadapa, maaaring na nahuhulog, maaaring nadudulas. Pero ikaw ba ay lumalakad sa landas ng kabanalan? Sa landas ng liwanag? Kung hindi, ang claim mo ng pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon ay hindi totoo. Pero kung oo, Brother Paul, hindi perfecto, maraming kulang at marami pang kulang, nadadapa, ang hihina, pero sa biyaya ng Diyos, Brother Paul, ang buhay ko ay paglakad sa liwanag. Ang pagsusumikap ko ay paglakad sa liwanag at gusto ko na lumakad sa liwanag. Sabi ng salita ng Diyos, ang fellowship mo, meron kang totoong relasyon sa Ama. At totoo, ng dugo ni Jesus ay naghugas ng iyong mga kasalanan. Masyado huli na para tignan pa natin yung ikatlong punto. Pero makita ho natin, ang sinasabi ni John, tignan mo kung paano ka lumalakad. Sad to say, maraming mga pastor ho ngayon, tignan mo yung ginawa mong desisyon noon. Tignan mo yung prayer na sinundan mo noon. Tignan mo yung ministry mo. Ang sabi ng Bible, ang nakasulat ay ito, tignan mo ang lakad mo. At ito ang magpapakita kung ikaw ba ay tunay na may relasyon sa Panginoon o wala. O nawa tulungan tayo ng Diyos. Nawa tulungan ng Diyos maging ang mga kabataang naririto. Alam ko maaaring yung iba sa mga bagay na ito ay lumalagpas lang sa inyong isip at ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay ML, ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay Facebook, ang pinakamahalaga sa iyo ngayon ay mga bagay sa mundo. O bigyan mo ng pansin kung ikaw ay lumalakad sa dilim, hiwalay ka sa Panginoon at patungo ka sa kapahamakan. Kailangan mong bigyan ng seryosong atensyon si Kristo. Oo, nawa, buksan ng Diyos ang iyong mga mata at ipakita niya na ikaw ay makasalanang patungo sa kapahamakan at ikaw ay magsisi at manampalataya ng tunay kay Kristo. At doon magsisimula ang paglakad sa liwanag. O tulungan tayo ng Panginoon na makita natin at maging honest tayo. Huwag nawa, ang sabi ng isang mangangaral, ang pinakamahusay na abogado natin ay yung ating sarili. At maaaring meron ngayon habang nakikinig ka, nangangatwiran ka, sinusubukan mong salagin ang katotohanan. O nawa, hayaan natin ang liwanag ng salita ng Diyos na magpakita ng talagang kalagayan.
Again, liwanagin ko lang ho, hindi sinless perfection ang ebidensya, kundi ang iyong paglakad ay sa landas ng liwanag ng Panginoon. Maaari nagkakamali, nagkakasala along the way, pero yun ang iyong landas. Kung yun, ikaw ay may relasyon sa Diyos. At ikaw ay nahugasan ng dugo ni Kristo. Let's pray. O Panginoon naming Diyos, sa aming Ama, maawa ka sa amin. Maaaring ngayon sa daling ito, ay merong mga nakikinig na nagpapakilalang Kristiyano, nag-aangking may relasyon sa iyo. Maaaring may mga kabataan na lumaki sa church na ito at kabisado na nila ang Ebanghelyo. Maaaring meron na mga aktibo pa sa mga ministeryo. Maaaring maraming alam sa doktrina. Pero kung sila'y lumalakad sa dilim, o Diyos, maliwanag ang iyong salita. Anumang claim nila ng pagkakaroon ng relasyon sa iyo ay kasinungalingan. O Panginoon, maawa ka po. Maaaring meron dito, sila ay nadadaya na nag-iisip na sila'y Kristiyano, ngunit hindi totoo. Gamitin mo po ang iyong salita ngayon. At Lord, salamat po. Salamat sapagkat sa kabila nito, sinabi mo rin na kung kami ay lumalakad sa liwanag, kami ay may totoong relasyon sa iyo. Kami ay tunay na nahugasan ng dugo ni Kristo. Panginoon, salamat po. Salamat po sa mga katotohanan ito. Lord, nawa sa amin pong pamumuhay bilang iyong mga mananampalataya, masumpungan na kami ay patuloy na lumalakad sa liwanag mo. Maaaring nadadapa, nangihina, natutukso, nagkakasala. Pero salamat, O Diyos, sa iyong biyaya, nag-iingat at nagpepreserba sa amin. Tulungan mo kami na magsipag, patuloy na magtumulak sa landas ng liwanag, sa kabanalan at iyong katotohanan. At patuloy na makita sa aming mga buhay ng aming paghahayag na kami ay mga iyong mga anak, ay may ebidensya ng buhay na lumalakad sa iyong liwanag. Salamat po. Ingatan mo kami sa panahon na ito. Gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhatian. Lahat ng tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon. Iwatin po natin Amazing Grace. First and last stanza lamang po. On the first. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now am found, was blind, but now I see.
God's praise than when we first begun. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto at alam po natin may mga kapatiran tayo na hindi nakarating dahil sa sama ng panahon at ganoon din may mga masama ang pakiramdam at patuloy natin ipanalangin ang isa't isa. Maalala po na tayo po ay patuloy sa gitna ng pandemya, sa gitna ng mga sitwasyon na ating kinalalagyan, patuloy tayong magpagamit sa Panginoon bilang instrumento ng katwiran. Patuloy tayong magpagamit sa Kanya bilang tagapaghayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ngayon mga kapatid, nawa sa ating paghiwa-hiwalay, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, at ang presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano man ang ating gagawin, gawin natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. God bless po. Ingat po tayo sa ating pag-uwi. We are dismissed. Reminder ho, mamayang gabi